First of all, Sir Vince, congratulations. What a masterpiece. And all the songs talaga. Iba. All 26 songs. Thank you, thank you. How did you do it? Like, grabe. Nakaka-amaze lang. Well, 21 years ago ko pa kinumpos to. So, I was in my 30s. So, I guess yung material, when may magandang material na very strong, parang it just happens, hindi naman naturally, pero it's not as difficult as you would think kung ganyang kalakas yung material mo. Kasi nangyayari na lang, hindi ko rin siya ma-explain. Although may mga project na dito, hirap na hirap ka, but this one, hindi. Para siyang tubig lang na umagos. And 21 years, syempre, may mga every now and then na pa-fine-tune mo. And now, rock opera na siya. Rock musical na siya. Ibang kulay naman this time, di ba? Anong reaction nyo, Sir Vince, na finally nasa top 4 siya ng MMFF nung in-announce? First batch talaga. Napasok kami? Yeah. Well, we were hoping na siyempre, like everyone else, makapasok kami, pero feeling namin, tingin niyo papasok ba tayo? Malakas ba tayo? Because it's 50th, di ba? 50th. Ako, optimistic ako na is the 50th year, baka makita nila yung historical significance to material, and it's a musical, kami lang yung musical. At nung pumasok, sabi ng mga producers, it's a go, tara mag-shoot na tayo. Ilang days ba or ano yung shooting? Kasi I've heard kaka-gave birth pa lang ni Aisel nung last year. Oo. So, it took us a month to shoot. Not every day, parang mga 15, 16, 17 days. Okay. And then after that, another month to do the post. So, mabilis siya. Pero awa ng Diyos, natapos naman namin. Pero direct, grabe. Napaka-flawless. Wala akong masabi. Especially nasa second row ako, pero pa rin talaga ako, lalo na yung mga performances. Ano yung masasabi mo kay Aisel, direct? Ay, sir, yung she made it. New Elsa. Oo, kasi I've known Aisel since 2018 sa musical. So, ako'y lumapit sa kanya. She was doing a musical. Nag-gate crush ako ng cast party nila. Sabi ko, Aisel, ano gagawin mo next year? So, sabi ko, gusto mo ng himala? Audition? Sabi ko, wala na audition. Ikaw na. So, kala niya usapang lasing lang kasi may party. And I've always believed in her. Alam ko agad yung vocal range niya, yung working attitude, yung personality. Malapit sa Elsa. Basta magical si Elsa. Yung mukha niya very neutral, yung hindi galit, hindi canvas siya, blank canvas. Pero pag kumanta na, boom, nag-iiba yung mukha. So, yung storytelling ng features, yung voice niya, yung the gift that she has. I'm a fan kasi with Miss Aisel, na panood ko siya sa musical variety shows, with La Diva pa. Sabi ko, iba talaga, may something talaga sa kanya. Kahit nasa grupo siya with John Lennon, iba. Yung vocal range niya, mababa, mataas. Oo. Mezzo soprano what I like about it is yung complete abandon niya. Pag bumukas siya yung, wala nang pakialam, gagawin ko to. Pero hindi yung sumisigaw lang. Exactly. Merong konektado sa puso Hindi lang siya biritere May nangyayari. Nangyayari sa puso niya, sa utak niya, sa katawan niya yung sinasabi niya. After we watching this, feeling ko talaga may possibility rin na manalo din siya for Best Actress. What can you say? Sana, if that would be a welcome, beautiful gift for her and for the team. Kasi mahirap din talaga yung hindi madali ang ginagawa nung cast na to. Kasi umaarte, kumakanta, and live sound kami. Live sound na daw. Mas na-amaze pa ako direct ay sir, nung nalaman ko nga kay Miss Kaki. Live. Ganun pala yun. Mas na over speechless talaga. Particularly yung mga solos. So nakakapagod yun kung ilang takes ka yung camera, 5 times gusto kakantahin. So talagang exhausting siya, pero they came prepared. Tapos sa studio lahat yun, sir. Grabe, world class talaga. Shooting gallery kami. Hopefully, this movie will come a long way. International festival. Yes, we're planning. May mga plans na mga producers to bring it out.
And my para yung mileage niya ay mas mahaba pa. Ito, Sir Vince, total nasa music, ano ka naman, music industry. What can you say about OPM nowadays? OPM, of course, laging nag-change ang landscape ng music eh. And may mga refreshing ako nakikitang composers, yung sound, very iba yung sound nila. Siyempre, pag old school ka, sabihin mo, ay, ibang-iba na yung tunog. Pero ganun, it's either you embrace it or you go with the flow. Pero meron pa rin namang mga old school romantic type. And basta, there's room for everyone. There's space, there's a corner for every genre, every musician, poetry. Diba? So, hindi naman pwedeng, diba? Hindi siya one size fits all. Ang gusto niya ay gusto niya. So, the more the merrier, I guess. Like right now, have you heard SB19 po? SB19? Ay, Hello? 18 fan ka ba, Sir? At saka nakatrabaho ko ang BGYO sa tabing ilog, si Akira at si Joanna Sabini. So, nakikinig din naman ng Bini. Di ba? Iba na talaga rin ngayon. Refreshing eh. Ang refreshing ng tunog nila. Have you met them na? SB19? SB19 hindi pa masyado. Pero yung BGYO at saka Bini. Yeah. SB19, parang hi, hello, ganun. Pero hindi pa kami nagkakatrabaho. Yun na nga, sir, yung creative freedom kasi nila, sila rin yung nagko-compose. So, grabe na rin talaga yung Singer-songwriter din. Exactly. Invite ko everyone to watch. Oh yes, please. December 25, Isang Himala is a movie musical. We're starting December 25. We're part of the 50th Metro Manila Film Festival produced by Creation, Unitel, Street Shooter, CMB, and Capital Films. Madalas natin narinig yung sana may bago naman tayong mapanood, paulit-ulit na lang. Ito na po yan. So, huwag na natin palagpasin ang isang obrang aantig sa puso natin lahat. Isang Himala. I've heard po medyo few cinemas, pero sana word of mouth talaga. Yeah, I believe in miracles. Parang, ganito rin yung nangyari sa film ni Pepe last year, yung Gomborsa na medyo nahirapan, pero after nung awards night, they pick up. So, I hope it happens again. Sana fair po, no? Pero yeah. Congrats po rin po. Thank you. Pepe Jokno! And our national artist for film and broadcast and the writer of Isang Himala, Mr. Ricky Lee! Bigyan naman po natin ng isang masigabong palakpakan! At sa ngalan po ng bumubuo ng Isang Himala, ako po si Divine. Thank you and see you all at the cinema beginning December 25, 2024. Unahin natin ang Isang Himala sa pagbubukas ng 2024 Metro Manila Film Festival at suportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat po!